legit Dabarkads, another updates po tayo at isa na naman panibagong video po yung magre-react lang tayo dito po sa mga inilabas po ni Manay Christopher Min patungkol sa issue na ang TVJ daw di umano ay naghihintay na lang. Ito po parang sinasabi niya na ito po ay parang resulta ng pakikipaglaban po ng TVJ patungkol sa kanilang karapatan doon po sa branded na Eat Bulaga. Pero syempre bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, what are you waiting for? Just subscribe and hit the like button and the subscriber button. Libre lang po yan para lagi kang updated sa mga videos natin. At bago tayo magpatuloy, syempre, tulad ng lagi natin ginagawa, maraming salamat po sa mga legit sa Dabarkads po natin na lagi nakatutok at nakasubaybay sa mga videos natin. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay. I-shoutout natin ang lahat ng mga OFW natin, mga kababayan, mga legit Dabarkads natin na lagi pong nanonood sa mga updates natin. At ngayon magre-react po tayo dito po sa latest vlog ni Manay Christopher Min sa Showbiz Now na kung saan sinabi niya at natakil niya dito yung paghihintay na lang di umano ng TVJ doon po sa resulta ng kanilang pakikipaglaban. Of course, syempre napakatagal na rin na pinaglalaban nila yon. Ilang hearing na rin po ang nagdaan, diba? Kasi yung kanilang case against tape, yung copyright infringement at na tinakel or parang pinagtatalunan po dito po sa Marikina Trial Court na isinampa ni Miss Jenny Perry na isa sa mga executive head writers ng Eat Bulaga, yung branded Eat Bulaga. So, ito po yung sabi ni Manay Christy. Siyempre ba, ang mga Dabarkads sa ating mga lehitimong Tito Vic and Joey at mga Dabarkads, siyempre, dahil mula po na magsimula sa TV5, ang EAD, hindi na po nahawakan ng iba pa ang kanilang tagumpay. Mula sa araw na yan, hanggang sa nag-uusap po tayo ngayon, rating ng telebisyon, rating sa social media. Tama po, 'di ba? Sabi po ni Manay Christopher Min, the time na sila po ay nag-start na umere sa lahat ng social media platform at sa Free TV, nobody beats TVJ. At wala po tayong pwedeng questionin doon. Kahit po may mga noontime show na nagkiklaim na sila ang number 1, pero wala naman silang mapatunayan. Dahil kitang-kita naman. Kasi if you want to be, if you want to be entitled the number 1 show, kailangan may mga resibo kang ipakita. Wala naman tayong makitang resibo Kaya tama yung sinasabi ni Manay Christy that nobody beats the TVJ. Let's continue. Tayo saan at ang pinakamatindi, suporta po ng mga commercial. Isa pa yan sa mga pinag-uusapan dahil bagamat po talagang sobrang dami ng mga commercials po ng TVJ at yun po ay isa sa mga ebidensya that they are still number 1, Talagang sila po yung nangunguna pagdating po sa mga commercial gaps at ang nakakatuwa pa yung mga legit Dabarkads natin, never po silang nagsawa at ini-enjoy nila yung panonood ng napakaraming ads sa TV. Panoorin pa natin. Tatala ng may pinakamaraming commercial. Yan. Makampi talaga ng Tito Vic and Joey ang panahon. Kumbaga sa kanila nakangiti. Oo. Ito yung taon nila ito. Yun yun. Walang makababasag talaga sa kanilang pinasimulan. Di ba yung sabi niya ni Tito Seth, di ba? Yung Tito Vic and Joey, di ba, nalaman nila yung star? Di ba yung pagsama-sama sila tatlo? Hindi pwede yung dalawa lang. Hindi pwede yung hiwala yung isa. Kailangan tatlo talaga sila Tito Vic. Yes, kasi nandun doon yung pinakamalaking star. Oo. Ito yung kwento ko ni dating Senate President. Tama po, 'di ba? The more na lagi silang magkakasama, mas marami po at mas nagiging productive. Parang never pa po natin nabalitaan na nag-show sila although may kanya-kanya silang mga show. Pero sa noontime kasi talaga pag magkakasama silang tatlo, maganda talaga yung nagiging resulta, which is talagang kahit hindi po yan padaanin sa mga pungsoy or panguhula. Kasi may mga manghuhula na gano'n yung sinasabi na pag daw magkakasamang TVJ nagtatagumpay, which is real talk naman talaga yun, Kasi mula pa noon na magkakasama sila, hindi naman nila maaabot yung 44 years ang existence ng branded Eat Bulaga
kung walang collaboration ng tatlong ito. Panoorin pa natin. Then Tito Soto, nung kunin po silang magbida sa pelikula ng Regal Films, pinapungsoy pala sila ni Mother Lily. At ang sabi daw ng pungsoy expert, kapag magkakasama silang tatlo, tagumpay ang ibig sabihin. Yun, yung sinasabi ko, no? Yun po yung sinasabi ng mga pungsoy experts na pag magkakasama daw sila, magtatagumpay sila. In which, realidad, kahit po sa reality, kahit di mo padaanin sa pungsoy, pag magkakasama talaga sila, they are ano kasi sila, para silang family na, di ba? Kaya ganun yung maganda yung nagiging resulta ng pagsasama nilang tatlo. Kaya nga, di ba, much better kapag sila po ay magsama-sama, talagang makikita mo na may magandang resulta. Hindi mo na kailangan na hulaan pa yan dahil yun po ang totoo. At kumbaga, pag nandun ang Joey De Leon, ang Vic Soto at ang Tito Soto, tagumpay talaga sa pinakamataas na aspeto. Ayan, True naman po yan. Wala po tayong question doon. Let's continue na wala na. sila pwedeng mag-iwalay. Yan. Meron pa siyang binanggit na one time, hindi na natin babanggitin kung sino yung nakatalo. May balita raw sa kanya na, uy, naungusan tayo kahapon ng katapat natin. Walang-wala raw sa kanyang hinagap. Nagpunta daw siya. Dumaan lang. Kinabukasan, lumabas ang rating. Number 1 na naman sila. So, yung estrella nilang tatlo talaga, ito yung magkakakampi. Tama. Yung magkakasama, wala pong makatatalo. Yes. Kaya di So, vibes nila. Kita naman, di ba? Ayan, may resibo yan, di ba? Sa telebisyon, sa social media. Ayan, sila talaga ang number one pag sa commercial. yes po. Totoo po yun, no? Kitang-kita naman natin araw-araw kasi ako po nakaabang at nakaantabay ako sa lahat ng social media platform nila. Talagang namamayagpag po sila pag sila na talaga. At kung matatandaan natin, wala naman pa talagang nakatalo, no? Talagang number 1 pa rin talaga ang TVJ. Naputakti sila ng commercial. Marami po nagsasabi na number 1 sila. Yun ang may isa nagsasabi na dikit na raw po ang numero. Hayaan lang po natin kasi numero naman po ang magsasalita. Yes, na talagang true. sila ang may Tama. hawak. Hindi po Tama. maaaring kunin o agawin ng iba. Dahil sila po talaga ay may hawak Yes. ng pinakamalakas na noontime show dito sa Pilipinas. Yes, that's history, no? Tama po yung sinasabi naman ni Christy na ano pa rin, numbers pa rin. Kailangan ipakita nila yung numbers. At nakikita naman natin yung resulta nun eh. At nakikita natin sa numbers of palang commercials, numbers of people na nanonood sa kanila sa concurrent views nila, grabe po yun ha. Wala pong biro doon. Hindi natin yan talaga ang laki ng fanbase ng EA. True naman. Lalo sa iba-ibang bansa. Yan, Diba? nakakatuwa ang mga Kaya ito pong mga lehitimong Lover Cats, ang Tito Vic and Joey, wala po talagang makagagalaw sa kanilang posisyon. Sila na po talaga yan. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga kababayan natin na hindi nagtatamot ng inyong panahon at Yes. suporta sa Tito Vic and Joey Totoo po. at Lover Cats. Yun. So, grabe yung pasasalamat natin, lalo na po sa mga legit lover cats na nagsasabi na even po yung news, 'di ba? Dati nanonood sila 24 oras, ngayon lipat na sila sa TV5. Halos karamihan ng mga show sa TV5, tinatangkilik na po ng mga legit lover cats. Kaya malaking bagay po at blessing talaga kay MVP na itong TVJ nalipat po ng TV5. Pero ito pa pinag-usapan po nila patungkol naman dito kay Zombie. Kasi 'di ba marami po nag-iintriga kay Zombie na ito pa nga, 'di ba? Patuloy natin kasi si Zombie po pinag-uusapan po 'yan ngayon dahil talaga namang marami po siyang followers at marami rin siyang bashers. At masasabi natin na add-on talaga itong si Zombie sa magandang rating din ng EAT. Pero ito nga sabi ni Manay Christopher Min na sobrang happy siya dahil kabilang nga ito pong Nigeria na ito na si Zombie Toge. Nadadagdagan ang entusiasmo ng ating mga kababayan sa EAT ay dahil sa isang bagito, bagong mukha na nadagdag sa kanilang programa. Correct. Na ito ay si Zombie Tuge. Oh, si Zombie. Tuge. Nakakatawa. Ako nung una ko siyang makita, mahal ko na siya. Kakaiba. Malambot. Iba yung dating na sa'yo, no? Malambot. Iba yung magaan.
Parang gano'n, mahal mo agad siya. Kaya nga unang tanong ko nung nakilala natin siya, bakit ka mahal ng mga Pilipino? Diba? Oo. At saka nakakaaliw siya, di ba? Oo, magaling siya. Pagka magsalita siya, di ba? Yung mga... Sino naaalala mo pag nakikita mo siya? At di syempre yung kumanta ng sino? Si Blackjack. Si Blackjack po na ano siya, 'di ba? Parang kinanta kasi ni Zombie yung kanta ni Blackjack at doon talaga tumatak siya. Kaya naman sa mga bashers ni Zombie, let's give Zombie a chance. Alam naman natin na maibubuga si Zombie at nakita natin yung mga behind the scene nila. Sobrang close na po si Zombie, si Jose at saka si Wally. Kaya naman talagang mahalin natin siya kung paano natin tinanggap ang mga legit Daver Cats, no? So, salamat po dahil talagang katulad nga na sinabi ni Manay Christy na let's wait and see na lang dun po sa perfect timing na ibibigay sa atin kung ano na ba talaga yung mangyayari. But still, kung di man nila makuha yung branded na Eat Bulaga, at least gumagawa sila ng panibagong history. At ang pinaka-importante, yung suporta ng mga legit Daver Cats ay nasa TBJ at sa lahat ng mga legit Daver Cats na napapanood natin araw-araw. So, that's it for today. Mega love shoutout sa lahat ng mga ating pong mga viewers from all over the world, sa mga OFW nating mga kaibigan dyan. Salamat po sa inyong pag-antabay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, at subscribe mo na rin. At para lagi kang updated sa mga videos natin. See you again on my next vlog. God bless everyone!